ito, mga 50 plus accounts yun. Tapos ang total na pumasok dun sa isang account ni Sara at ni Digong ay... Pagka may access ang tao sa SALN, malalaman mo kung nagpapayaman ang isang, o kung hindi matino ang isang public official, kamukha nito. Unexplained wealth ito. Hindi maipaliwanag na kayamanan na nakamal niya sa masamang paraan. Di ba? Ipinapalagay na nakamal niya sa masamang paraan. Hindi nila napasinungalingan o na-rebat. Hindi nila na counter, di ba? Kumbaga, hindi mo nasagot. So, ngayon, ipanood na natin muna. Ito'y para sa kapakanan kasi hindi naman lahat nakakapanood, di ba? At nakakaalam nito. Narito po. By itself, damning evidence na ito. Tumatanggap siya ng pera dito sa tao. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord si Sammy Uy. Ang pinakang questionable doon involving Sara is yung joint account niya with Rodrigo Duterte. Yung tatay niya. So, nakalap namin dito, mga 50 plus accounts yun. Tapos, ang total na pumasok dun sa isang account ni Sara at ni Digong ay lagpas 2 bilyon. So, bilang namin 2.4 bilyon. At hindi lang yan. Ang isang questionable doon ay yung nakita namin na tumatanggap yung bawat miyembro ng Duterte family ng pera mula sa isang drug lord na identified as si Sammy Uy. Ngayon, bakit natin nasabing drug lord ito? Itong taong ito ay siya ay pinangalanan ni Arturo Las Cañas na isang testigo sa ICC dun sa kanyang salaysay. At sa ilang interviews, sinasabi niya as an original member ng Davao Death Squad, ito yung isa sa mga trabaho nila, proteksyonan yung drug cartel ni Duterte sa Davao sa pangunguna ni Michael Yang, Charlie Tan at ni Sammy Uy. So yan ay na-establish. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Lalo na itong binuksan sa Justice Committee ng AMLAC, yung bilyon-bilyon na dumaan sa bank account ng Vice President at ng kanyang asawa. At ito is but the tip of the iceberg. Isang bank account lang yan. Paano pa yung ibang bank accounts? Lahat yan ay matatriangulate dun sa pagdating sa trial. At 100% sure ako, wala sa kanyang SALN yan. Based on the 2024 SALN submitted by the Vice President, the declared net worth then was 88,512,370.22. Yung SALN niya, 80 million lang. Ilalagay mo sa others, kung meron kang barel, meron kang alahas, meron kang mga libro, no? Yun yung others, yung mga maliliit, no? Na hindi naman siya yung bulto ng iyong kayamanan. No? Kaya, bilyones, lalagay mo sa others. A review of the EMLC database records show a total of 470 transactions amounting to approximately 3.92 billion from 2005 to 2026, reflecting substantial financial activity over a long period. In your monitoring and analysis of covered and suspicious transactions, may I know if you're able to identify any suspicious transaction involving the accounts linked to VP Sara or her family? Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Ito nga, no? Pag tinitingnan mo yung mga pumapasok na pera doon sa bank accounts niya, Lumalabas na may kabuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016.
Na-establish namin yan kasi bago pumasok through interbranch transfers, noong una ang binibigay sa kanila, manager's check sa bawat miyembro ng pamilya. Ito nga, no? Pag tinitingnan mo yung mga pumapasok na pera doon sa bank accounts niya, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. na-establish namin yan kasi bago pumasok through interbranch transfers, noong una ang binibigay sa kanila, manager's check sa bawat miyembro ng pamilya. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Napakinggan po ninyo, no, si Senador Trillanes tungkol sa mga kalokohan. Sana maliwanagan tayo kasi ano yan tumutugma sa mga pangyayari, di ba ho? Nagtataka lang ako bakit, di ba graph yan? Di ba? Oh, dapat papailang ka ng, di ba katulad si Justice Corona. Di ba na impeach sa SALN? Oh, pagkatapos nun binibuild upan siya ng kaso di ba? Sasampahan ng kaso sa ombudsman pa. Oh, hindi na natuloy yun kasi namatay na si dating Chief Justice Corona, di ba? Namatay na. Oh, so, eto, nagtataka ko, pagka meron kang ill-gotten wealth, may ginawa kang krimen. Hindi ho ba? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko,